Hello guys! Welcome back to my vlog! Nakakaloka. Kumusta na kayong lahat? Ayan, nag-ano lang ako ngayon, nagni-meal prep. Charis, meal prep. Hindi, nagluluto lang ako. You know, para kainin ko in the next 2 days. Kasi 2 days na naman akong duty. Pakita ko sa inyo. Adobo lang to. Di ata maano. Hindi maano to. Ayan. Oh, pak. Yun ang tingnan. Nagigisa lang ako ngayon. Inaantay kong matuyo siya bago ko lagyan ng suka. Excited na ba ang lahat for the new priority date na ilalabas ngayong May para sa priority date for June? Naku, dahil huwag kayong mag-expect ng bonggang-bongga. For sure, malayo pa yan magka-current dye. Be prepared. Charis. Pero sa mga malapit na, good luck sa inyong lahat, mga inday. Thank you nga pala sa mga patuloy na sumusuporta. Patuloy na nanonood ng mga vlog ko. Charis, thank you so much. Ayan, mamaya mag-gym ako. Tagal ko nang hindi nakapag-gym. Siguro mga isang ano na rin. Isang buwan na rin akong hindi nakakalabas sa gym, mga inday. Ayan, ang laki ng toyo ko, Charis. Pagkano ko ba ito nabili? Sa Costco ko ata nabili ito eh. Wholesale kasi or mga malakihan talaga pag nasa Costco. Ayan. Di ako masyadong bumibili ng pagkain sa ospital. Bihira lang. Pag wala lang time magluto, since hindi na ako nag-OT ngayon, bihira na akong mag-OT. Kaya, nagbi-meal prep ako. Kasi ano pang ipambibili ko ng pagkain? Hindi na nga ako nag-OT, Charis. Hindi lang ako pressured na mag-OT. Siguro mga inday, kapag, kapag nag-travel ako ulit, kapag malapit na naman yung travel ko, pak na pak! OT na naman ang lola nyo! Para may pambook ng ticket at meron ding pang gastos sa galaan. Pero for me, yung pera after all the bills, after all the insurance, mga ganyan, after all the rent, ganyan-ganyan, ay enough na para sa akin. Kasi yung natitira, half of my salary naman. In which nasabi ko naman sa inyo, ang regular na rate ko dito ay nasa, pag di ako nag-OT, siguro nasa mga 4.5 to 4.6. Mataas na yung 4.6 or 4.7, mga ganyan. Kapag hindi ako nag-OT. So, ang bills ko, naglalaro lang siya ng mga 2,200 to 2,300. Well, in fact, ngayon, yung bills ko, bumaba na. Bumaba na yung kuryente, mga inday, kasi hindi na winter. Bumaba na ng halos half. Yung car insurance ko, bumaba na rin. Nakakaloka. As in, bumababa na lahat. So, pababa na siya ng pababa. Kung pwede ko lang ang pababain yung rent, ginawa ko na. Kaso, ayoko nang maglipat, mga inday. Hassle maglipat ng bahay. As in, nakakaloka. Imaginein mo na lang kapag, yes, makakatipid ka. Baka may mahanap pa akong mas mura, pero delikado naman, o hindi maganda yung place. Pero, hassle, mga inday, kasi pagdating mo, magbibigay ka na, ay pag naglipat ka, magbibigay ka ng, advance, magkakaroon ng deposit, mag-a-apply ka, meron niyang mga application. Pag nag-apply ka dito ng rerentahang upa, meron niyang mga application fee na mga $50, $100, mga ganyan. Tapos, kapag naglipat ka ng bahay, syempre, hindi mo naman madadala yung mga gamit mo sa sasakyan mo. So, ang gagawin mo, mag-hire ka ng tao or contractor na magdadala.
na magdadala ng ano mo, ng mga gamit mo. Like, mag-rent ka ng malaking van, tapos maraming magbubuhat, mga ganyan. Yung moving company, mga ganyan. So, hassle pa. So, since $50 lang naman ang itinaas, $50? Charit. Na sa apartment ko, tapos kaya ko naman pa yung renta. So, dito na muna ako. Kasi, $850 ata or $860 ata yung dati kong renta, ngayong naging $910 na yung base rate. So, okay naman siya for me. Kayang-kaya naman. So, ako, kung ano man yung matira sa after ng bills, after bayaran yung car, after bayaran lahat, yun na yun. Yun na yung ilalagay ko sa kung anumang investment ko siya ilalagay. Kung saan ko man siya patutubuin or paanuhin. Kasi, meron naman akong savings. Meron din akong emergency fund. So, di ko kailangang mag-save na. For me, enough na yun para sa akin. Pag nilalagay mo lang kasi siya sa bangko, maski high yield pa yan. Actually, yung savings account ko dito, Capital One, mga Inday. High yield savings account. Naalala ko, nung meron akong basta yun na yun. Ayoko lang sabihin yung amount. Nakakaya naman. Basta, Capital One High Yield Savings Account, bibigyan kanya ng siguro mga 4.35%. Mga 4.35%. Mga ganyan. 4%, mga 4.5%. Mga ganyan yung ibibigay sa inyong interest rate. So, mataas na siya. Pwede na. So, kada $100 mo, every year, meron kita yon na $4 or $5, mga ganyan. Kesa naman ilagay nyo lang sa regular na Chase savings, Chase checking, o yung mga Bank of America na mga bangko, hindi yun talagang kikita, as in point something lang. So, walang kitaan sa mga ganon. So, maganda na ilagay nyo siya sa isang high yield savings account. Yung emergency fund nyo lang naman. Pero, the rest na pera na hindi nyo kailangan ay dapat nasa investment. Kasi, maski high yield pa yon, hindi pa rin niya mabibit yung inflation or pagtaas ng mga bilihin or market adjustment. Diba? Hindi pa rin niya yan mabibit. Pero, kailangan nyo rin magtabi sa isang bangko. Hindi lang puro investment kasi kailangan nyo ng emergency fund para anytime na magkaroon kayo ng emergency, yun yung huhugutin ninyo. Hindi nyo ibebenta yung investment ninyo. Lupa man yan, stocks man yan, or kung ano man, no. Hindi nyo huhugutin kasi nga, ayan. Hindi nyo huhugutin o ibebenta. Kasi pag binenta nyo, kunyari, yung lupa ninyo or stock man yan, nang mabilisan or mabilis, sometimes, hindi maganda yung return. Diba? Bebenta nyo siya. Kung bahay man yun, bebenta nyo siya ng palugi. Diba? So much, mas maganda kung meron kayong investment, dapat meron din kayong emergency fund. So, just in case magka-emergency kayo, whether hospital bills, or kaya kailangan ninyo ng cash agad-agad, doon kayo huhugot sa inyong emergency fund. Diba? Kasi hindi pwedeng mag-invest or bumili ng lupa or kung ano man as a form of investment kung wala naman kayong strong savings tsaka strong emergency fund. Niloloko nyo lang yung sarili ninyo. Charit! At tsaka, kung isipin nyo rin kung investment ba talaga yung inyong binibiling properties. Diba? Or binibiling mga luho. Sometimes, nagiging liabilities pa yan siya. Diba?
ayaw nyo namang bumili ng properties or kung ano man, nasandamukal yung interest, guys. 'Di ba? Imbis na ilagay ninyo or ibayad ninyo ng buwan-buwan doon lang sa interest, 'di ba? Mas mabuting yung pera ninyo ginamit niyo na lang as a form of investment, yung cash talaga, hindi loan. Hay nako, nakakaloka yung mga mag-loan na yan. Nako, day. Yung kotse ko pa lang nga, day. Gusto ko nang bayaran ng buo. Kung kaya ko. I mean, kaya naman siguro. Pero, hindi ko pa siya ginagawa ngayon. Yan, nadidisturbo ako kasi nagluluto ako mga inday. Yes. Haluin natin. Charap-charap. Ito yung basil ko. Basil leaves. Bigyan natin naman. Ito. Bigyan natin ito. Ayan, doon pa lang nga sa 30,000 na loan ko, yung $30,000 na loan ng car ko, alam nyo ba, that is payable for like 63 years ata, more than 5 years. Kasi ang 60 months is 5 years. Imagine niyo ang total price ng loan for 6, di mo kasi mararamdaman kasi mortgage ang bayad parang mortgage payment or monthly payment per paycheck. So, hindi mo makikita na parang inuutakan ka ng bangko, di ba? So, doon pa lang sa 30,000 mga inday, nakikita ko talaga yung breakdown kasi tinitingnan ko yung breakdown para aware ako kung saan napupunta. Imagine niyo na lang mga inday, sa $270 per paycheck na binabayaran ko, mga 180 lang ang napupunta or 190 lang ang napupunta sa principal. The rest is interest. Kung i-compute ko yun per year, nagbabayad ako ng almost $1,400 to $1,600 just for the interest alone. Imagine niyo yan, kasi ang total contract pa, ang binayad nila kasi sa Mazda is 29,000 something. Pero ang total contract price is nasa $36,000 or $35,000. So imagine, more than $1,000 per year ang kinikita ng bangko, which is 5%. Mababa na nga yun yung ibang APR nga nasa 7-8% pa Kasi nga, bangko ng ospital namin kami nangutang. So, yun mga inday, hindi talaga siya bilis talaga So yun, back to the topic. Sa $30,000 pa lang nga, ang dami ng interest, mga inday.
So, kung mag-aano kayo mga Inday, kung i-consider niyo ang isang property na form of investment, make sure na binayaran niyo siya in cash. In cash, mga Inday. Hindi ko naman, diba? O, wag nyo na naman akong ibabash. Babash na naman ako, kaloka. Mas maganda talaga kung babayaran nyo siya in cash, diba? Cash na, mga Inday. Kung meron kayong pang cash. Pero kung wala, dead man ah. Diba? Yan. Pagod din. Dami. Pa-save na naman ako nito dahil. Ay! Habang sinasabi ko eh. Gusto akong mapasok. Ay. Sige na mga Inday, see you on my next vlog. Bye-bye.